at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Mag-anak sa Baguio, natabunan ng landslide. Tulong po! Tulong! Kailangan po namin ng tulong dito sa Gisadsurong. Parang awan nyo na po. 5 ang patay, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Ibinagsak na ulan sa Luzon ng habagat, mahigit 1 buwan ang katumbas. Mga dam na natutuyot na, nakinabang. News 5 Exclusive. Gumuhong pader ng Forbes Park sa bahagi ng EDSA sa pool sa CCTV. Iba pang pader na posible rin umanong substandard, iinspeksyonin ng MMDA. Mayor ng Parañaque, sinagot ang reklamo ng mga residente sa perwisyong baha. Matapos sa landain ng lampas taong baha, mga taga-Kawit Cavite napilitang lumikas sa kani-kanilang bahay. Ang latest sa mga evacuation center, ihahatid ng News 5 live. Libing sa isang barangay sa Binyan, Laguna, itinuloy pa rin kahit lubog sa baha. At eto na nga, kapatid serye na A Secret in Prague lilipat sa Rome. Sino kaya itong premyadong aktres na papasok na bagong karakter? Nasa frontline ng mga balita ang News 5 sa gitna ng masamang panahon. Sa Calabarzon, nasa Binahang, Cavite, si Dave Abuel. Habang nasa Rizal, si Mobile Journal Jazz Paredes. Magkasama namang nakabantay sa Laguna, sina Mobile Journal Daniel Dayaw at Videolante Joanne Alatiit. 2 rin ang nakabantay sa Bulacan, sina Mobile Journal Arles de los Santos at Videolante Mac Ortiz. Baharin sa Calabarzon habang landslide naman ang namerwisyo sa Baguio kung saan naroon si Jose Robert Inventor ng Regional News Group. Dito naman sa Metro Manila, nakabantay si Gary De Leon sa Parañaque City, si Mobile Journal Alexis Ebue sa Quezon City, Mobile Journal Evan Tarinque sa Marikina, habang nakabantay sa sitwasyon ng traffic sa EDSA si Gerard de la Peña. At makasama natin sa studio si weather frontliner Alvin Pura. Umakyat na sa 13 ang nasawi sa hagupit ng habagat sa bansa. 8 sa mga biktima magkakamag-anak na natabunan sa landslide sa Baguio. Bago ang insidente, nakapag-livestream pa ang isa sa mga kaanak para humingi ng saklolo. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Regional News Group reporter Jose Robert Inventor. Jose, ilan pa ang hinahanap? Cheryl Julius, sa ngayon, 4 pa yung patuloy na hinahanap sa Baguio City. Tulong! Tulong dito, Gisadsurong! Sa Facebook Live na humingi ng tulong si May Soriano. Pasado 7:00 kagabi nang biglang magka-landslide sa tinitirahan nila sa Barangay Gisadsurong sa Baguio City. Natrap si Soriano kasama ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Tulong po! Tulong! Kailangan po namin ng tulong dito sa Gisadsurong. Wala na po kaming madaanan. Parang awan nyo na po. Allah! Natabunan din ng lupa ang mga tinitirhan ng mga kapitbahay nila na pawang mga kaanak ni Soriano. Kabilang sa mga natabunan ay ang batang kaanak nilang si Eli. Nanap nila yung anak nila. Nandyan? Elay! Nandyan na? Nandyan na? Doon daw. Sa video, kitang mano-manong hinuhukay ng mga magulang ni Eli ang guho, habang si May, panay ang tawag sa pangalan ng batang kaanak. Yung bahay nyo yan sa taas? Yung bahay nyo sa taas yan? Ay sus! Elay! Bukod kay Eli, isa pang problema ay ang matandang kasama ng pamilya Soriano. Kailangan po namin ng tulong. Ikom. Paki-share. Naka-oxygen po yung papa namin dito. May naiwan sa loob.
Bata at saka yung matanda. Nasagip din ang matanda kalaunan, pati na ang pamilya ni May. Pero hindi pa tiyak kung anong nangyari kay Eli. Pahirapan naman sa pag-rescue dahil na rin sa mga mabibigat na bakal at kahoy na dumagaan sa mga natrap. Dagdag pahirap pa sa rescuers ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Nasa 150 volunteer ang nagre-relyebo sa paghuhukay, kabilang na ang isang rescue golden retriever. Para mapadali ang isinasagawang search and rescue operation, ipinasok na ang ilan sa mga heavy equipment. Pumunta rin sa lugar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagamitan din natin ng ating light detector. Tingnan namin pero wala kaming nakikita pa ng indications na may vital sign. Makalipas ang ilang oras, isa-isang may inilalabas ang mga otoridad na body bag. Laman ang mga nahukay na biktima. Isa sa mga labing nahukay ay ang 9 na taong gulang na lalaking pamangkin ng babaeng panay ang iyak nang maabutan ng News 5. Nung namatay na bata po, na isa yung naiwan ko nila. Kasat ko yung nanay nila. Ganyan din ang sakit na nararanasan ng tiyahin ng 2 taong gulang na babaeng nasawi sa landslide. Kesa, pamiyang. Hindi ko masabi kasi araw-araw ko kasama yun. Mahal na mahal namin ganyan. Sa ngayon, delikado pang tumira sa guho, kaya agad nagkasa ng forced evacuation sa mga residente malapit sa ground zero. Lalo na doon sa mga lugar na nakita natin na may risk na. No? So talagang umalis na rin yung mga tao doon. We have monitored about 13 more landslide. Pang 14 yan. Ano? And hindi pa tapos yan. Malamang ngayong araw na ito, mayroon tayong matatanggap po yung mga reports pa. Sa interview naman ng Frontline sa umaga, sinabi ni Magalong na 75 ang pamilyang apektado sa landslide. Cheryl, Julius, gabi na pero nararamdaman sa Baguio City ang paputol-putol pero malakas na buhos ng ulan. Sinabayan pa ito ng malakas na bugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, katumbas ng 1.5 buwan ang bumagsak na ulan sa Baguio City sa loob lang ng 9 na araw mula August 1 hanggang August 9. Sa 5:30 naman, nahugot isa sa mga labi ng biktima sa Mayagisad, Surong, Baguio City dahilan tumaas na, sumampa na sa siyam yung bilang mga cover sa guluhong bahay. Tatlo doon, tuloy ng pagdaling sa paggamutan at 6 naman ang binawian ng bahay. Sa ngayon, ang pinaghanap ng mga otoridad. Cheryl Julius. Maraming salamat, Regional News Group reporter Jose Robert Inventor. Magkasabay na high tide at walang patid na ulan ang nagpapabaha sa ilang bayan sa Bulacan. Live mula sa Malolos, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, gaano kataas ang inabot ng baha dyan? Cheryl, nananatiling ang mataas ang tubig sa ilang mga pangunahing kalsada at bayan dito sa Bulacan. Dala ng habagat na pinalala pa nga ng high tide habang ang mga residente ay hirap pa ring makalikas dahil maraming lugar dito ang mataas pa din ang tubig. Stranded ang maraming motorista sa Lias Road sa Barangay Ibayo, Marilao, Bulacan. Di na makadaan ang karamihan sa hanggang hitang baha. May mga magtatangka sana pero napaatras din. Pati tuloy ang kabuhayan ng mga residente, apektado na rin. Tila naging lawa naman ang daang ito sa Bukawi. Hanggang bewang ang baha. Kaya gumagawa na ng bangka-bangkaan ang ilang residente makalabas-masok lang sa lugar. May iba namang no choice kundi lumusong sa maitim na tubig. Pinasok naman ng baha ang simbahang ito sa Hagonoy sa Bulacan. Sumabay pa ang halos 5 metrong high tide. Nalubog naman sa hanggang hitang baha ang ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Sina Anisha Lubaw, nagtaas na raw ng gamit pero inaabot pa rin ng tubig. Sa kabila nito, mananatili pa rin muna sila sa bahay.
Hirap daw silang makapunta sa evacuation center dahil may kapansanan ang kanyang asawa. Pagka po yun talagang baha po, inabot po yun minsan hanggang baywang. Ay tataas pa po yung tubig na yun. Nagpaalala naman ang Bulacan PDRRMO na iwasan na ang paglusong sa baha para maiwasan ang disgrasya at sakit na leptospirosis. Ang Kalumpit, kung tutusin, hindi yung coastal area. Kung dito, ang malungkot pa sa area ng Kalumpit, ito po ang bagsakan ng tubig ng galing ng Nueva Ecija, Pampanga at ng Tarlac through this Pampanga River Basin. Sa bayan naman ng Santa Maria, inabot na rin ng tubig ang ilang bahay sa tabing ilog. Pero may ilang ayaw pa rin lumikas. Binabantayan nila ang mga alagang hayop na katuwang nila sa hanap buhay. Hindi naman madaanan ang Sitio Makaiban Bridge na nag-uugnay sa San Jose Patag at Barangay Tumana. Naglagay na ng signage ang mga opisyal para wala nang maglakas loob na lumusong sa lampas taong tubig. Nagmistulang ilog naman ang Viola Highway sa San Rafael, Bulacan. Tinangkapan ng isang van na suungin ang abot tuhod na tubig pero tumirik. Pati ang ilang rider, napilitan na itulak na lang ang kanilang mga motorsiklo. Cheryl, sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay Muhon sa Malolos City sa Bulacan kung saan makikita ninyo sa aking paligid bagaman madilim na at dahan-dahan ng kumakagat ang dilim dahan-dahan namang nagliliwanag ang tubig baha na maitim na tubig dito ayon sa mga residente na nakausap natin dito, Cheryl, yung ilan nasa 4 na dekada na nakatira dito hindi raw nagmintis ang pagbaha na kanilang nararanasan sa tuwing sumasapit ang tag-ulan maging ang habagat at posible from time to time ay yung epekto nga ng high tide ayon sa kanilang tansya baka daw nasa 2 linggo mababa pa yan bago nga tuluyang humupa yung tubig baha dito. Nasa ngayon sa kinutatayuan natin nasa hanggang tuhod pa lamang, pero again may mga bahagi doon na hanggang bewang ang tubig baha. Sa ngayon wala pa tayo nakikita dito, Cheryl, na kinakailangang sapilitan na ilikas, lahat preemptive pa lamang habang patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente na manatiling magdala ng mga pananggalang para sa hindi inaasahang mga pag-ulan. Gayon din ang pagtawag sa emergency hotlines kung kinakailangan na talagang ilikas. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Nananatili pa rin lubog sa baha ang bayan ng Kalumpit na isa sa mga naging sentro noon ng investigasyon ng flood control. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Vigilante Mac Ortiz. Mac, gaano ba kalala ang baha dyan? Julius, sa ngayon, andito tayo ngayon sa Barangay Katbuka sa bayan ng Kalumpit, Bulacan at kung saan medyo bumaba na yung level ng tubig kumpara kanina. Sa pag-ikot-ikot natin dito kanina, ang way ng mga residente para makapunta sa kanilang bahay at sa kanilang sa kanilang mga dun sa evacuation center ay nagbabangka sila. Iikot ko lang kay Julius, medyo abot tuhod na yung tubig, pero dito sa ibang mga residentes, kung makita yun sa na second floor sila, medyo medyo hanggang bewang, hanggang dibdib sa kanilang bahay. Kanina may mga nakausap tayong mga residente, ang sinasabi nila na parang dahil isa ito sa bayan na kumbaga hot issue yung flood control project, sila ay galit, naiinis at sinasabi nila na paulit-ulit na lang daw yung pagbaha dito sa kanilang lugar. Pakinggan natin ang kanilang mga ang kanilang mga sinabi. Galit po kasi yung mga estudyante na apektuhan po. Alam mo yung pagod po sa school, tas malalakad ka sa matubig na ba? Nakakagalit po talaga. Yung tipong di po ba sila nakokonsensya, ganun. Sigurado ko binabaha rin naman po sa lugar nila So, di po ba nila nararamdaman yung ganitong kahirapan? O mas nananay po sa kanila yung ganid? Nakakainis talaga. Nakakagalit. Talagang dahil nga doon sa nangyari na itong na ano ngayon, na bulgar ngayon, parang nakakainis. Galit na galit kami dyan sa mga taong magawa ng mga ganyan. Wala silang pakialam parang walang puso. Kawawa yung taong bayan.
Julius, sa ngayon, try natin pasukin ang isang bahay kung saan lubog ito, ang bahay ni Kuya Ray Estrella. Try natin pasukin yung bahay. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon dito sa kanilang bahay. Yan. Medyo, yan. Ito yung kanilang sala. Medyo malalim pa rin. Yan. Oh, malalim yan, Maka. May kalaliman yung tubig dyan, Yes. Ano ba yung loob naman ng bahay yan? And sa kasalukuyan, yes, nasa loob tayo ng bahay ni Kuya Ray at medyo malapit lang to sa may bungad. Kanina ay, sabi ni Kuya Ray, yung tubig daw dito kanina, iabot daw dito yung tubig. Kanina. Oo. Paano yung mga, paano yung mga kasangkapan Julius, nila? sa kasalukuyan, Yung mga kasangkapan nila, yung kanilang mga telebisyon, mga medyo inangat nila. Medyo inangat. Kung makita mo dito, Julius, yung ref nila ay inangat nila. Pinatungan nila ng yung case ng beer para maingat yung refrigerator nila. Sa kasalukuyan, Julius, dito sa bayan ng Kalumpit, may 20 na barangay ang apektado sa pagbaha na may kabuuang 152,745 individual ang apektado. Samantala, merong 13 evacuation centers na kasalukuyang ginagamit kung saan may pamilya na umaabot sa 596 na pansamantalang lumikas para sila ay maging ligtas sa ngayon. Julius. Mac, wala ba dyan yung residente? Hindi natin pwede makausap? Nasa taas sila ngayon ng second floor at actually parang kumakain po sila. Ayoko naman disturbin yung pagkain po nila. Pero parang na Julius. to, parang drill na to, no? Yan Alam muna na latest nila, po dito sa Kalumpit, Julius. tuwing magkakaroon ng mga pag-ulan, alam na nila kung anong gagawin, iaakit na nila yung mga gamit nila para hindi abutin ng baha. Yes, actually, factor din kaya malalim dito yung tubig kasi yung sa tabi ng, nasa right side ko, andito yung ilog. Then, pag high tide, tapos medyo malakas ang ulan, alam naman natin na yung Kalupit ay catch basin. Plus, yun nga, palagi na lang sinasabi na sablay daw yung flood control project, kaya naapektuhan. Kaya, kumbaga, paulit-ulit na binaba sila dito. Paano kaya Julius. sila matutulog mamayang gabi? Yan ang aalamin ko mamaya after ng live report ko ngayon. Usually ba sa pakikipagkwentuhan mo sa kanila, kung sakaling gumanda ang panahon bukas, mga ilang araw bago humupa yung tubig na yan? Kung ang sabi ng nakausap kong sa barangay, just in case daw na mag-low tide na tapos tumigil na yung pagbuhos ng ulan, give at least siguro mga 4 or 5 days. Pero tentative pa yun kasi kahit nga daw walang ulan, pag high tide ay binabaha po sila dito, Julius. Naku, matagal-tagal din yan. Anyway, bantayan na lang natin ang sitwasyon dyan. Maraming salamat, Mac Ortiz, live mula sa Kalumpit, Bulacan. Lampas tao ang baha sa ilang bahagi ng Cavite dahil sa epekto ng habagat. Ipinakita naman ng ilang residente ang bayanihan sa pagsagip sa kanilang kabarangay. Live mula sa Kawit, Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, baha pa rin ba dyan ngayon at kumusta na ba ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, hindi pa makauwi ang mga lumikas na residente sa Kawit, Cavite. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang barangay dahil sa pabugso-bugsong malakas na ulan. Sa gitna ng rumaragasang baha sa Kawit, Cavite, mala Spider-Man ang dalawang lalaking yan na sumabit sa grills ng isang bahay. Kwento ng uploader ng video, mabilis na tumaas ang tubig sa kanilang lugar nang umapaw ang ilog dahil sa ulang dala ng habagat. Sa sobrang lakas ng agos, hindi na nga rin daw kinaya pa ng lubid, kaya sumaklolo na rin ang mga lalaki sa video. Tulungan natin dahil alam namin maraming bata po yun Kaya tinulungan namin. 5 bata, kanilang magulang at isang apo ang nasagip nila. Todo pasalamat naman ang nanay na si Evelyn. Hinihika raw siya at nahirapang tumawid sa baha.
Ang grabe po talaga yung agos. Talaga pong rumaraga sa pag dumaan ka doon, tatangayin ka po talaga. Kaya ang hirap pong lumabas. Malaking pinsala ang iniwan ng pagbaha. Nagmistulang extension ng ilog ang kalsada at lubog sa tubig ang mga bahay. Ayon sa mga residente ng Sitio Aroma, hindi nila akalain na tataas hanggang dibdib itong taas ng tubig. Sa tagal daw nilang naninirahan dito, ito raw ang unang beses kaya palaisipan sa kanila ang dahilan ng baha. Ayon sa MDRRMO ng Kawit, 18 barangay ang binaha dahil sa matinding ulang naranasan nitong weekend. Kabilang dyan ng mga barangay Gahak at Marulas na pinaka-naapektuhan dahil sa lampas taong taas ng baha. Sa datos ng Kawit MDRRMO, higit 300 pamilya ang kinailangang ilikas sa mga evacuation center. Bumuhos pa ulit ang malakas na ulan kagabi, kaya napurnada ang uwi ng ilang evacuee dahil baha pa sa kanilang lugar. Namahagi naman ng DSWD Kawit sa mga pamilya sa evacuation center ng mga food pack at hygiene kit. Kabilang ang bigas, kape, instant noodles at canned goods na kasya sa 3 hanggang 4 na araw na konsumo ng isang pamilya. Sa ngayon po, ang mga pamilya po natin ay syempre po medyo nahihirapan dahil ang kanila pong mga bahay ay talaga pong nalubog po sa baha. Hopefully po and prayer po kami na sana ay sila ay makaahon po ulit. Cheryl, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa Gahak Marulas Elementary School. Kung makikita nyo sa aking likuran ay mataas pa nga rin yung tubig baha. Kaninang bandang alas 4 nang muling bumuhos yung napakalakas na ulan at ilang minuto nga lang bago tayo umere ay umulan na naman ng malakas. Dito sa aking kaliwa ay makikita mo yung mga classroom kung saan nananatili yung nasa 100 pamilya. Kanya-kanya silang pwesto dyan. Kwento ng mga residente sa akin kahapon, okay naman yung supply ng pagkain, ng tubig. Ang problema nila kahapon ay yung mahihigaan. So ang ginawa nila kaninang umaga, nung medyo gumanda na yung panahon, ay yung kanilang mga kasama sa bahay ay pumunta doon sa kanilang mga bahay at kumuha nga ng pwedeng mahigaan, karton o trapal at kanilang ipunesto doon sa mga classroom. Kaninang umaga lang din, nabanggit sa atin ng barangay na hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng pagkain sa almusal, tanghalian, maging sa merienda kasi kaninang hapon, meron nga mga volunteer, mga residente rin dito ang nagtulong-tulong at nagluto ng lugaw at ipinamahagi dito sa mga residente o mga evacuees. Kanina nagtanong natin sa mga residente, sa tingin nila hanggang kailan sila mananatili dito sa evacuation center, yan ay wala pang kasagutan dahil maya't maya pa nga rin ang nararanasang malalakas na ulan dito sa Kawit, Cavite. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. I-inspeksyonin ng MMDA ang iba pa mga pader na may substandard sa Forbes Park sa bahagi ng EDSA. Meron kasing gumuhong pader doon na nasa pulpa sa video. Live mula sa EDSA Ayala, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang update dyan? Alam mo, Julius, may mga harang na dito sa bangketa, dito sa northbound lane ng EDSA Ayala Avenue. Pero ito dahil ginagawa nga itong bangketa bilang bahagi ng EDSA rehabilitation at na-timing na nga lang na noong Sabado ay gumuho itong isang bahagi ng pader dito sa Forbes Park. Sa CCTV footage ng MMDA na eksklusibong nakuha ng News 5 ay kasagsagan ng pag-uulan ay makikita ang pagguho ng bahagi ng pader ng Forbes Park sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Ayala Avenue nitong Sabado ng gabi. Mabuti na nga lang at nakastop ang traffic light at malayo sa pader ang mga motoristang galing ng Ayala Tunnel. Ang insidenteng yan, agad ininspeksyon ni na Public Works Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Napamura pa nga si Secretary Dizon. Giit niya dapat imbestigahan ng insidente dahil tila substandard ang pagkakagawa sa pader. Pakinggan natin ang bahagi ng inspeksyon. Ano yan? Tubular. Tubular, hindi man nga semento eh. Tubular sa rin, saka drywall. Naku po, problema itong malaki. Ano? Bahagya ito nagdulot ng matinding traffic mula Sabado hanggang Linggo habang inaalis ang mga nagkalat na semento mula sa pader. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang MMDA kaya kanina balik normal na ang trapiko dito sa lugar. Ayon sa MMDA, gumuho ang pader dahil sa matinding pag-ulan. Pero ang pinaka-problema ayon kay General Torre,
Ito, pakinggan natin. Substandard talaga eh. Ang top part niya is, ang ginagamit is mga tubular, tapos drywall. Walang ganun eh. Hindi ganun eh. Napakalabo na lulusot yun. So, gusto natin malaman kung paano nangyari na ganun kataas. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang may pagkukulang sa pagpapagawa ng pader. Kapansin-pansin din dito, Julius, na hindi pantay-pantay ang taas ng mga pader dito at maraming parte ay may lamat na rin at parang babagsak na rin. Pakinggan natin muli ang pahayag ni MMDA. Maliwanag na hindi talaga siya ganun ka-safe dahil ginagawa nga yung sidewalk doon eh, ini-improve natin para lakaran ng tao. Pero kung gano'n naman ang wall sa tabi na anytime ay babagsak pa, especially pag may malakas na ulan, that's something else. Tingin ko medyo dekada na rin yung binibigang ng mga pader na yan. We have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No? In fact, nagpapatugong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pinopoint out ito. No? Hindi naman daw tuluyang ipapasara ang lugar sa mga dumaraang pedestrian pero pinag-iingat ang publiko lalo na kung lumilindol o may malakas na ulan. Pero bukod nga sa gumuhong pader, may isa pang napansin si Secretary Vince. Uminit ang ulo ng kalihim nang makita ang uka-ukang kalye ng Buendia southbound na bahagi ng EDSA Rehabilitation. Naipon kasi ang tubig dahil sa mga barrier kaya nasira ang aspalto. Si Secretary Vince napamura ulit. Ito ang kanyang pahayag. Ano? Ba nangyari nito eh, kabago-bago. Oh. Ayan o, hindi gumalabas oh. Kita mo doon oh, tinan mo, ayan oh. Hindi gumalabas eh, hindi lumulusot. Nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato. Julius, kung makikita nyo dito sa aking likuran, kumpara nitong nagdaang Sabado at Linggo, may tuturing na normal itong daloy ng mga sakyan dito. So ito ay moderate at hindi pa ito ganong kabigat nga dahil wala namang pasok ang mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw na ito dahil nga bumabagyo. At kinuwento rin sa atin ng MMDA kanina, wala na masyadong baha sa maraming kalsada dito sa Metro Manila at kung meron man gutter deep na nga lang ito. Pero ang pinoproblema ngayon ng MMDA ay yung mga kalye na malapit doon sa mga waterways, sa mga estero dahil sa ngayon ay punong-puno ito ng basura kaya nga nag-deploy na sila ng mga maglilinis ito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Nananawagan na ang ilang residente sa Parañaque sa kanilang lokal na pamahalaan na solusyonan ang taon-taong matinding baha sa kanilang lugar. Humupa man daw kasi ang baha, makapal na putik naman ang sunod na pasakit. Live mo na si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito ako ngayon sa Baclaran, sa Parañaque. Ito yung Bay Area. Sa aking likuran, dagat na ng basura. At humupa na ang mga baha dito sa Parañaque. Pero kalbaryo ang naranasan ng ating mga kababayan. Nitong Sabado, umabot ng lampas tao ang tubig sa Purok 3. Ng walang patid na ulan. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-strand. Isang oras bago sila napuntahan ng mga rescuer, ang baha pinalala pa ng umapaw na creek. Pero ang uploader na si Vice Urmeneta, ininda ang anyay taon-taon na lang na ganitong sitwasyon. Wala pong nangyayari sa ano namin dito. Kasi lagi pong tumataas talaga yung baha. Masasabi ko lang po sa mga nakaupo diyan, gumalaw-galaw kayo, imulat niyo po yung mga mata niyo. Kayo po mga nakahiga sa maayos, kami po ito nag-evacuate, hindi makatulog ng maayos. Ang kapitbahay niyang si Arlene Kahilig, nabasa raw ang lahat ng gamit sa bahay noong gabing yon. Halos wala silang naisalba bukod sa unan at kumot. Konting ulan,
Yung ilog, aalsa na. Ikaw, kami ilog. Pero hindi lang ang barangay ni na Vice at Arlene ang nakaranas na matinding baha nitong weekend. Sa katabing barangay ng San Antonio Valley 2, rumaragas ang baha at lampas tao rin ng tubig. Kinakailangan pa nga magsagabida ng mga residente na stranded. Kung sa parehong barangay, makikitang gumawa ng bangka ang ilan sa mga residente. Merong gumamit ng styrofoam para lang matawid ang mataas na tubig. Ang rider namang ito, naka-helmet pang nilulusong ang hanggang dibdib na tubig sa San Andres Street. Pauwi na raw siya ng abutan ng malakas na ulan. Hindi na rin bago ang mataas na baha sa tapat ng isang mall sa may sukat sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Tumulong na nga ang truck ng PNP para sa mga stranded na commuter. Ang masaklap, isang babae nahulog sa bukas na drainage sa parehong lugar. Ang lolo na yan, pinilit din lumusong sa abot binting baha. Hirap na raw siyang makasakay pa uwi, kaya mula Multinational, naglakad siya pa 4th State Subdivision. Halos 5 kilometro ang layo niyan. Binalikan ng News 5 ang mga binahang barangay. Inabutan namin ang mga naglilinis ng kalsada. Pahirapan daw ang pag-aalis nito dahil dumikit na ang mabahang putik na galing sa ilog. Mga putik at basura na lamang iniwan ng halos 10 talampakang tubig baha na rumagasa sa subdivision na ito sa Barangay San Isidro. Kaya yung mga kababayan natin at maging barangay, doble kayod ngayon sa paglilinis. Kaya si Jean, aliwali dinaya, doble kayod. Sobrang hirap. Lalo't maputik. Wala, no choice. Anong magagawa natin? Ang iba, nananawagan na sana raw, bigyan sila ng pansin dahil ang pumping station daw nila, imbis na makatulong, naging daan para lalo silang lumubog sa baha. Agarang aksyon din daw sana at hindi simpleng ayuda ang maging solusyon sa baha. Ano yun? Anong 1 kilong bigas at dilata? Wala nga ayuda dito Tuwing baha, wala naman kaming ayuda Dekada na raw ang kalbaryo ng Barangay San Isidro sa pagbaha sa kanilang lugar. Ang Parañaque LGU sa pamumuno ni Mayor Edwin Olivares, aminadong lumalala na ang sitwasyon sa pagbaha sa syudad. Pero nagdedeklaging naman daw sila. Ang main problem na talaga natin, kapag nag-high tide, hindi makalabas yung tubig. Kaya ang ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging ng river natin. Nang idulog namin ang mga hinaing ng mga taga Parañaque na hindi nasusolusyonan ng baha sa lungsod. Yun lang yung Pascual compound lang naman Yun lang Pascual compound. Naipit kasi sila dun Isa compound, na-develop yung paikot na compound rin, naipit sila, walang drainage na malabasan. Nag-negotiate ngayon ng city ng private property para gawa sila ng drainage doon. Giit pa ni Mayor Olivares, mabilis naman daw humupa ang baha. Cheryl, dahil nga sa wala ng baha, bagamat umuulan pa sa Parañaque, karamihan ng mga kapatid natin na mga bakwit ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Ilan na lamang yung natira. Pero sa ngayon ay maayos na ang sitwasyon sa Parañaque. Passable na rin ang lahat ng kalsada, kaya wala na dapat ng Cheryl dito sa akin yung sinasagawa ng sentro na paglilinis. Thank you na tayo. Alright. Susubukan natin balikan maya-maya si Gary De Leon. Hindi mo na pinatadaan ng isang spillway sa Rizal dahil sa rumaragas ang tubig. Malayo-layo tuloy ang kailangang ikutin ng mga residente. Live mula sa Rizal, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta na ang mga residente ngayon dyan? Julius, kumpara nitong weekend, hindi na ganoon katindi ang ulan dito pero ang iniwang pinsala, matindi. Yung shortcut nga na dinaraanan ng mga residente sa spillway, isinara muna dahil delikado ang ragasa ng tubig. Ganyan katindi ang agos ng tubig sa spillway sa Barangay Dalig sa Teresa Rizal. 3 araw na yang ganyan. Kaya nga kahit anong uri ng sasakyan, hindi pinapayagang dumaan dyan. Kinordonan na ito ng mga pulis para magsilbing harang at babala sa mga motorista. Dahil nga shortcut na daanan yan, malaking abala ito para sa mga residente lalo na sa mga papasok sa trabaho. Kinakailangan pa kasing umikot sa Sitio Pantay Buhangin na abutin naman ng halos kalahating oras. Isa na dyan si Kevin na papasok sa kanyang trabaho. Ito ang kanyang pahayag. Madidelay lang ako ng mga 20 minutes. 20 minutes. Pero hassle pa rin yan, sir. Oo naman, kasi mas okay na dito, dire-diretso na yan. Kaso dahil nga ganyan, hindi mo naman naiiwasan.
Ayon sa Barangay Dalig, taon-taon na nila itong nararanasan sa tuwing malakas ang ulan. Hindi raw ito maiiwasan lalo na't mula sa mga sapa ng Teresa at bundok ng Antipolo ang tubig na umaagos patungo sa Teresa River. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Ito po ay lagi po talagang umaangat yung tubig lalo na kapag bumubuhos talaga yung malakas na ulan. Pinagbabasihan lagi natin yung rainfall advisory ng Pag-asa. Kapag heavy rainfall warning yung ibinibigay sa atin ng Pag-asa sa kanilang update, nagmo-monitor na po tayo dito sa spillway kasi ito po yung isa sa mga pinakamabilis po namin tumataas na lugar, ito pong spillway, since ito rin po ay daanan ng mga community. Sa ngayon, wala pang naitatalang preemptive evacuation at mga pagbaha sa bayan ng Teresa. Samantala, pinasok din ng tubig ang mga bahay sa Sitio Caiminte, Barangay Lagundi, Morong Rizal. Patuloy ang agos ng tubig mula sa bundok na umaagos patungo sa mga bahay. Nabasa ang ilan sa kanilang mga damit at nasira din ang kanilang bubong dahil sa malakas na hangin. Apektado rin ang kanilang kabuhayan dahil sa patuloy na naranasang pag-ulan. Sa Hagonoy, Bulacan, umabot naman hanggang tuhod ang baha. May ilang residente na nga ang gumamit ng bangka. Julius, sa mga oras na ito, muling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Kaya naman nananatiling nakaalerto ang mga LGU at mga residente para sa mga posibleng pagbaha. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular dito sa Luzon at sa western sections po ng Visayas. Pero mga kapatid, habagat pa lang yan na hinihila ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para bigyan tayo ng mas malinaw at mas komprehensibong update, kasama natin ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, sobra naman din talaga yung lalapo ng baha sa malaking bahagi ng bansa nitong weekend. Talagang walang patid, halos zero visibility na rin ang naranasan natin dito sa Metro Manila at ibang parte ng bansa. Gaano ba karaming ulan pa ang dulot nitong habagat? Yes, yung ating mga pag-ulan ay pasubside na. Itong nakarang habagat episode natin, nag-peak na yan nitong Friday, Saturday at Sunday at sa mga susunod na araw. Dahil nga tumama na sa lupa yung bagyong may international name na Dolphin, yun yung may dahilan sa pagpapalakas ng ating habagat. So nakakita tayo ng pag-subside ng habagat, pero sa ngayon, sa magdamag, posible pa rin yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Yan po yung ating mga heavy at kuminsan intense rains sa mga areas ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Umatras na rin po yung epekto ng habagat dito po sa Central Luzon, pero possible pa rin yung ating mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan o yung ating mga katamtaman at kuminsan malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, kasama dyan ng Baguio City, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Unti-unti nang nababawasan yung ating mga pag-ulan, Rizal, Cavite at Batangas. At bukas, mas mababawasan pa po yung ating mga pag-ulan at yung epekto ng habagat. Jeng? Alvin, yung sinasabi mo na 100 to 200 millimeters of rain, yun ba yung naranasan natin over the weekend? Ganoon kalakas ang ibig sabihin ng 100 to 200 millimeters of rain? Spread out through the week yung ating mga pag-ulan. Actually, yan yung tinatawag nating siyam-siyam. Kung uso ngayon yung 6-7 sa mga kabataan, uso naman sa matatanda, yung siyam-siyam. Nangyari yan itong nakarang weekend, spread out sa buong linggo. Nag-start yan nung dumaan yung bagyong Maymay dito sa Northern Luzon, humila ng habagat at halos buong linggo tayong nakaranas o siyam-siyam nga tayong nakaranas ng mga pag-ulan. So hindi kasing lakas ng mga habagat nitong mga nakaraan na kung saan isang araw ay isang buwan pag-ulan. Ngayon is parang 2 buwang pag-ulan ay natala natin sa halos isang linggo. So spread out pero may kalakihan pa rin at nagpabaha pa rin talaga sa malaking bahagi ng ating bansa. Kahit dito po sa Quezon City at Metro Manila. At maging dyan sa area nga ng Parañaque, meron tayong mga nakikitang may kataasang pagbaha. May kadamihan din talaga yung nakuha nating pag-ulan sa loob ng mas mahabang panahon at mas mahabang araw. So mahaba yung ating habagat episode nitong nakaraan. Okay, naglandfall na ang bagyong Dolphin at inaasahan na medyo huhupa ng kaunti yung ating hanging habagat. Pero magpapatuloy pa rin po itong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and parts of Visayas. Pero kahit wala na tong si Dolphin, may isa pa raw bagyo na binabantayan. Though magiging banta ba ito sa bansa ang bagyong Pelu? Yes, tama ka dyan, Yeng.
humuhupa na yung ating habagat pero nananatili ang aktibo dahil nga pinapalakas pa rin yan or dumadaloy pa rin yung ating hangin papunta naman dito sa bagyong may international name na Pelo. Etong Pelo ay hindi natin nakikitang dumikit sa ating area of responsibility. Napakalayo niyan at yan po ay palayo rin sa ating bansa. Pa-eastward o pasilangan ang takbo niyan. Pero kung mapapansin nyo yung daloy ng ating hangin, papunta doon sa dating bagyong Dolphin at papunta dito sa bagyong may international name na Pelo. Bagamat pinapalakas ng ating habagat, sa sobrang layo niyan is hindi na siya ganun kalakas at nakikitaan pa natin yun ng paghina sa mga susunod na araw. Bukas, mostly yung ating concentration ng pagulan ay nandito na lamang sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, mga posibleng kalat-kalat na pagulan na lamang yung ating aasahan at mas madalas na nating makikita yung ating araw. Pero medyo may kataasan pa rin yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Para lang mas maging handa yung ating mga kapatid, hanggang kailan natin mararanasan itong epekto ng habagat sa ating bansa? Yes, yung ating panahon ng habagat hanggang September to October pa yan. At yun nga, nagpa-fluctuate yan. Ngayon, aktibo yan. Sa mga susunod na araw, mananatiling aktibo yan. Pero hindi kasing lakas itong mga nakaraan. Usually, lumalakas yan kapag may dumadaan na bagyo dito sa taas na bahagi ng ating bansa. Pero kailangan natin ng tubig nga dahil nga yung ating mga dam ay medyo may kakulangan sa tubig at nakatulong yung mga pag-ulan na naranasan natin itong mga nakaraang linggo. That's good to know. Alright, yan po ang update sa ating magiging lagay ng panahon. Thank you sa ating weather frontliner na si Alvin Pura. Susunod, bagdaan ng buhawi sa Tondo, Maynila sa Pulsar Video. Pasaherong dayuhan, siningil ng taxi driver ng 2,000 piso sa biyaheng 5 minutes lang ang itinagal. At Chris Aquino may pa-surprise birthday cake kay First Lady Liza Araneta Marcos. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Limang araw ng baha sa Binyan, Laguna, bunsod ng ulang dala ng habagat at ng mga nagdaang bagyo. Ang mga residenteng apektado umabot na sa higit 3,000. Live mula sa Binyan, Laguna, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Daniela Dayaw. Dani, kumusta mga kapatid natin dyan at nailikas na ba sila sa evacuation center? Julius, sa patuloy na pag-ulan dala ng habagat, halos maglilimang araw na ang tubig baha dito sa Sitio Pulo, Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Samantala, humupa naman ng tubig baha sa Santa Ines, Gonzales, Almeda Subdivision at iba pang lugar. Ayon sa LGU, higit sa 3,000 residente ang apektado. Samantala, mayroon namang 146 individuals ang nasa evacuation centers pa. Ayon pa sa LGU, bukod sa pamamahagi ng food packs ay inaasikaso na rin nila ang flood control pumps para nga mahigop ang tubig sa Barangay Malaban at Barangay de la Paz. Sa gitna ng apot-tuhod na baha, abala ang mga residente ng Barangay de la Paz sa Binyan City sa pag-aasikaso ng libing. Isa-isa nilang isinakay ang mga gamit sa bangka. Pero ang kabaong isinakay sa styrofoam na nagsilbing bangka. Meron tayong kukuhanin na ililibing. Kukuhanin po natin kasama natin ng tropang resto. Ito po'y sasakay natin ang karo mula dito sa Burulan. Ayon sa uploader na kapitan ng lugar, hindi hadlang ang abot-tuhod na baha para maantala ang libing ng 80 years old nilang residente. Ang mga kaanak nakapayong na naglalakad sa likuran ng binalutang nakabaong. Sa bahagi kung saan mababa na ang tubig, isinakay na ito sa karo para maihatid sa sementeryo. Ang styrofoam na rin ang ginamit pang rescue sa mga residente. Hindi ba sasayan to? Sasayan.
Bubuhatin ko. Tapos, transfer doon sa mapagana sa malalim na. Sa kabila niyan, wala namang napaulat na nasawi sa naturang lugar. Samantala sa Batangas naman, rumaragas ang malaputik na baha ang inabot ng mga residente sa Mabini. Ganyan din ang naranasan sa Lipa City. Hindi na makadaan, sobrang laki. Ang kalsada hindi na madaanan sa lakas ng agos. Kaya naman ang ilang motorista nagtulong-tulong na hawakan ang mga motor maitawid lang. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC ngayong Lunes, 13 na ang kabuuang napaulat na nasawi dahil sa habagat at nagdaang bagyong Luis at Maymay. 3 nga riyan ay mula sa Batangas. Meron po tayong casualty, specifically may 3 na po tayong recorded na dead. Yun po. Ang isa po ay from Lipa City. Ang victim po was electrocuted. Ang isa po ay from Batangas City. Na-drown po ito. And then the other one po ay sa Santa Teresita. Sa huling tala, nasa mahigit 600 pamilya ang apektado sa lugar. Julius, sa ngayon umabot na sa mahigit 4,800 individual ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Region 1, 3, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, umaasa naman ang mga residente dito sa Sitio Pulo na huhupa na ang tubig. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw. At mga kapatid, balikan natin ang tambak ng basura sa Parañaque sa gitna ng matinding baha. Naroon live si Gary De Leon. Gary. Mabalik ko lang, Cheryl, no? Pasado alas 3 nga ng hapon kanina, nang mapansin ng sentro ng Parañaque ang biglang pagbulusok ng tubig baha, no? At ng mga basura dito sa dagat na ito, no? Ito yung tinatawag nilang parang boulevard, ano, dito sa Baclaran. Tapos napuno ito ng basura at nag-install siyang dagat ng basura. Karamihan ng mga basurang nakita nga natin dito, mayroong mga plastic, styrofoam, kahoy, at iba-ibang mga klase ng sachet. At ito raw ay maaaring nanggaling, sabi ng sentro, sa area ng Pasay, Las Piñas o Parañaque. At maaaring sa Cavite rin na inagos sa lakas ng ulan itong Sabado. At ngayon lamang napansin at ngayon doble kayo yung sentro, gumamit na nga sila ng bako at mano-mano nga nilang kinukuha yung basura. Kung kailan nila matatapos to ay hindi pa sigurado kung ilang araw nila hahakutin ng basura dahil may naghihintay pa isang batch ng basura dito sa area ring ito, malapit sa Makapagal naman, para ganito rin kadami yun. Nilagyan lang nila ng plastic barrier para hindi na humalo dito sa tinatanggal nilang basura. Maaring pamorningan o ilang araw nilang lilinisin ito at ang aim nila talaga maibalik sa dati ang itsura nito, ang lugar na to. Cheryl. Gary, saan nanggaling itong mga basurang ito na parang mukhang hindi na Manila Bay yan eh. Talagang tambak ng basura. Bakit daw ganito karami? Taon-taon ba nangyayari yan pag rumaragasa ang ulan? Cheryl, first time daw ito ayon sa sentro na dahil itong lugar na ito inaalagaan nila. Dahil itong lugar na ito, alam nyo naman, lugar ito ng mga pagal, papunta ng mga casino, mga hotel at kailangan presentable sa mga turista ang lugar na ito. No? Nagulat nga rin sila sa biglang pagdami nito. Sabi nga nila, dulot ito ng malakas na pag-ulan, dulot ng habagat at walang humpay. Kaya lumakas ang tubig at inagos itong mga basura na to. Ang tingin nga nila galing din ito sa area ng Pasay, dito kung saan katabi lang ng Parañaque at maaaring sa Las Piñas din. At syempre ang pinakamarami siguro na inisip nila ay maaaring nanggaling din sa Cavite na inalon papunta rito. Kasi usual na nangyayari yan pag malakas ang ulan, malakas ang ihip ng hangin, napupunta rito sa Bay Area, dito sa Ross Boulevard yung mga basura. Pero first time daw itong nangyari dahil lahat ng ginagawa nilang pagpigil sa pagpasok ng basura ay ginawa nila, pero nangyari nga napasukan ng basura at nagmistulang dagat na ng basura itong lugar na to. Cheryl. Gary, nakita natin backhoe yung ginagamit nila pero isang backhoe lang. So yan lang, sa dami ng basurang yan, isang backhoe lang ang maglilinis o maghahakot ng basura. Tapos yung nakikita din natin sa likuran mo, parang 3 katao lamang
yung nag-a-assist? Ano ba yan? Mula ba yan sa LGU? Wala bang tulong mula sa national government? Yung ganito katlalang dami ng basura? Cheryl, dito kasi sa area ko, dito sa bandang kanan, malapit sa Makapagal, dito sa Metulay, ay may mga floating backhoe na nakikita tayo pero naka-standby. Pag may-ari daw yun ng MMDA pero wala kasi sila eh. Kaya wala mag-ooperate itong mga floating backhoe para matulungan sila sana sa pag-aangat at pag-aakot. Itong naman, mano-manong ginagawa ng LGU ng Parañaque, yung sentro, para naman isakay sa backhoe at dalhin doon sa mga truck para hakutin at itapon na itong mga basura. Pero kung kailan nila matatapos sa dami nito ay hindi nga natin alam. At ito lang talaga yung taong nakita natin, itong mga tauhan na to, na tulong-tulong na sinusubukang linisin kung ano ang kaya nilang linisin. Sherry. Napansin din natin yung mga taong katulong dyan na naglilinis, walang protective gear. Exposed sila sa bacteria pag nagkasugat sila dyan. Diba? Walang gloves. Cheryl, walang gloves. Tapos nakita tayo, nandito kasi tayo sa area ngayon, bumaba tayo, dito tayo sa pinaka-safe na area, hindi doon sa nakalubog sa baha, sa tubig dagat at mga basura. Nakita natin maraming daga na naglalaro at nagpipista dahil nakakita ng ilaw. Akala nila kung anong meron. First time siguro nila nakakita ng ilaw ng camera o ng ilaw ng mga nagbabako, kaya nakita natin maraming daga. Kaya nakita natin mga kababayan natin, itong mga taga-sentro na talagang bayani. Nilubog nila yung katawan nila, kalahati ng katawan nila, para lang masiguro na malinis. Iuna nila yung mga kahoy na tinangay nga ng agos at dinala rito sa mga pangpang. At sinubukan na rin nilang tanggalin yung mga naglalakihang styro para naman mas madali yung paghakot nila, especially ng mga water bottle, ng mga sachet. Kung kailan nila matatapos, siguro maaaring bukas na dahil hanggang alas 10 lang yata sila ng gabi ngayon, Sherry. Pero ano nga ang sabi ng local government? Hindi naman nila kakayanin yan eh. At saka hindi lang naman ngayong gabi o ngayong hapon tumambad dyan sa atin yung dami ng basura dyan. So bakit hanggang ngayon walang tulong from the national government? Eh kung biglang umulan ulit, madadagdagan pa yung basurang yan. Yun yung pinagtataka. Cheryl, yun yung pinagtataka ng sentro, no? Sa kabila ng pag-post sa social media, labas sa atin, pinakita na natin yung mga sitwasyon dito. Wala kasing tulong na pwedeng mag-operate ng mga bako ng MMDA doon. Bagamat may representative sila rito kanina nakita natin, talagang sentro ng Parañaque ang gumalaw kasi sila ay nakakasakop dito sa lugar. Kaya ang aim lang talaga nila, Cheryl, ay tapusin ito kung ano yung kaya nilang tapusin ngayon at maaari siguro pag-usapan nila bukas kung paano sila tutulungan ng national government para linisin ito. Marami ito, Cheryl, hindi lang itong nasa likuran ko. Pag pinanpa natin yung camera, medyo madilim na. Makita nyo, another batch talaga na sobrang daming basura. Cheryl. May tansya ba kung ilang toneladang basura yan tumambak dyan? Cheryl, sa ngayon kasi nakita ko pa lang, isang truck pa lang ang halos hindi pa nga napupuno kasi anong oras na sila nagsimula, medyo alas 5 na, tapos isama pa natin yung masamang panahon, paulan-ulan at syempre yung gamit din madilim. Kaya siguro iniisip nga natin kung ilan eh. Tinanong din natin sa sentro kanina, in-expect niya mahigit sa 10 yung magagamit nilang truck. Pero hindi sa ngayon, maaaring bukas na o sa mga susunod na araw nito makumpleto. Dahil sabi ko nga sa inyo, may naka-standby pa na isang batch ng basura pag nalinis nila at maswerteng malinis nila ito ngayong gabi. Cheryl. At saka sana isipin din ng mga authorities yung kaligtasan ng mga taong tumutulong dyan na mabawasan yung basura, yung mga nakalubog dyan sa tubig or tambak ng basura. Hindi na natin makita yung tubig. Puro basura na yun nandyan eh. Oo, Cheryl, nanawagan ng sentro ng Parañaque sa mga kababayan natin. Sa mga kalapit na bayan nila, Las Piñas, Pasay, tulungan sila. Siyempre, nagiging catch basin sila eh. Nandito kasi yung pinaka-Bay Area eh. Sa kanila talaga pupunta. Tulungan sila. Hindi lang dapat responsibilidad ng Parañaque ang paglilinis ng basura dito. Dapat responsibilidad ng mga kalapit-bahay nila at ng mga taga-Parañaque rin. Siyempre, napakarami nito at ilan lang naman yung tauhan ng sentro na magtsatsagang linisin ito. Parte ng trabaho nila, siyempre. Pero siyempre, kung tutulong tayo at magkakaroon ng pagkakataon na tumulong din yung iba, mapapadali sana yung trabaho. Sherry. Pero again, ulitin ko lang, Gary, sana ay, responsibilidad ng local government yung safety ng mga taong nasa likod mo. Yung exposure nila sa
grabing bakterya na makukuha nila dyan. Cheryl, hindi natin natanong sa sentro kanina paano yung sistema, kung sila pa rin ba bukas ang mga susunod na araw o magpapalitan sila. Nakita ko lang talagang minomonitor ng Parañaque LGU yung mga galaw nila. Sinisiguro naman na safety sila, syempre safety first, at priority nila yung mga empleyado ng Parañaque. Cheryl. Alright, maraming salamat Gary De Leon. Patuloy na binabantayan ang level ng tubig sa Marikina River. Ito kasi ang pinagbabasehan sa pagpapatupad ng evacuation sa mga residente. Live mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Julius, nananatili sa alert level 2 ang Marikina River. Pero sa ngayon, nasa 16.3 meters ang level ng tubig as of 5 p.m. Kaya naman, pinalilikas na ang mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar. Sa modular tents na ito muna nananatili ang mga evacuees sa Marikina. Sa buong lungsod, higit 2,000 pamilyang lumikas dahil sa taas-babang tubig sa Marikina River. Kaya 28 evacuation centers ang binuksan para sa mga bakwit. Ngayon po sana kasi ang hirap dito. Hindi makatulog. Hindi ko gustong matagal dito. Gusto ko agad. Hindi na nangangamba. Masarap na matulog. Siyempre, wala ka na iniisip, hindi tulad nung nakakaraan. Kapag umulan ng mga 1 week, nako, nandiyan na yung tubig. Para mapanatili ang kaayusan, may itinalagang hiwalay na lugar para sa mga alagang hayop. May mga medical station din sa mga evacuation center na namamahagi ng libreng doxycycline bilang preventive measure laban sa leptospirosis. Kahapon, umangat sa 7.5 meters ang pinang mataas na level ng tubig sa ilog. Sa Magdamag, bumaba yan hanggang 16 meters. Pero muling tumaas kaninang tanghali. Bahagya pa nga itong umapaw sa ilang kalapit na pathwalk. Nag-deploy naman ng mobile water pumps ang DPWH sa Barangay Tumana. Matapos magkaroon ng problema sa pumping station kahapon, kaya binaha ang ilang lugar. Naka-standby din ang mga bangka para sa posibleng rescue at evacuation, lalo na sa mga lugar na maaari muling bahain. Kabilang sa minomonitor na lugar ang Calcite Twin River sa Parang, Bayabas, Kingsway, Bulelak sa Malanday, Homeowners Drive, Mountain View sa Santa Elena, St. Mary Avenue sa Provident, Tanyong Gym, Zinaida Home sa Santo Niño at IVC Safety Center. Julius, patuloy na minomonitor ng Marikina City LGU ang level ng tubig sa ilog at ang sitwasyon sa mga evacuation center. Kapag kasi umangat na sa 18 meters ang water level sa ilog, automatic ang third alarm at magpapatupad na ng forced evacuation sa mga low-lying areas. Kasabay niyan, nag-anunsyo na rin ang Marikina LGU ng suspension ng klase bukas, both private and public school. Yan muna ang latest. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Evan Tarinque. Susunod, malakas na hangin dulot ng bagyong Dolphin, nagpatumba ng truck sa China. Ilang bahagi ng Laguna, malaking pinsala ang sinapit mula sa habagat. Ang mga residente, kumusta na kaya? At pasaherong dayuhan, siningil ng taxi driver ng 2,000 piso kahit 5 minutes lang ang biyahe. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Buhawi ang nanalasa sa ilang lugar sa bansa. Sa Tondo, Maynila, nasa pulpa sa CCTV ang pagbayo ng malakas na hangin. Napatumba nito ang isang nakaparadang motorsiklo. Ayon sa uploader, may napabagsak ding puno at van ang hangin. Meron ding nagtamo ng minor injuries. Sa Iloilo, may nanalasa ring buhawi nitong Sabado. Naglipara ng mga yero at nagtumbahan ng mga puno. Wala namang nasaktan. Patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar.
Matinding pinsala at perwisyong dinulot ng habagat sa mga residente sa Laguna. Live mula sa Binyan, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Vigilante Joan Alatiit. Joan, kumusta na ang mga kapatid nating naapektuhan ng habagat? Julius, nandito nga tayo sa Barangay de la Paz, Sitio Pulo, Binyan, Laguna, kung saan ang mga residente dito, Julius, ay ang kanilang mga kagamitan sa unang palapag ng kanilang mga bahay ay wala kang makikita. Dahil nangangamba ang mga residente dito na malubog muli sa tubig baha ang kanilang mga kagamitan. Julius, ipakikita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon ngayon dito sa bahay ni Nanay Seria. Ayan, Julius, makikita nyo ang kanilang mga gamit. Ayan. At wala kang makikitang mga gamit dito sa loob ng kanilang sala, kundi yung upuan man lang at yung kanilang hapagkainan. At itong papag na ito ay umangato, Julius, no? Inangato ng tubig baha. Ito si Nanay Nelia. Nanay Nelia, ano ho yung Nanay Seria, ano po yung nangyari sa inyo dito? Nangangamba pa ba kayo? Sabi ko, Nangangamba kami. Ngayon pa lang mo nag-uumpisa ang tatapubig. Kung magkatubig, kalahating taon. Nung kami, ito kami sa taas. Julius, no? Pupunta nga tayo dito sa kabilang bahay. Kung inyo makikita, kaso madilim nga lang. Tubig baha pa yan. Lagpas, bukong ang tubig baha dito sa Sitio Pula, sa loob ang bahagi ng Barangay de la Paz. Ito naman, Julius, sa ngayon, naglilinis pa rin ang isang residente dito sa Barangay de la Paz, no? Sa may Sitio Pulo. Ito si Kuya Alvin. Yan. Dahil sa maputik na yung dulot ng baha dito na tinangay kasama ng tubig, ano. Yan, naglilinis siya ngayon. Kuya Alvin, kanina napansin ko yung motor mo kanina, Kuya Alvin. Inangat mo. Bakit mo inangat yung motor mo? Kasi tinang baha. Kaya tinas ko. Ayan, nakataas siya ngayon. Yan, Julius, inyong makikita yung kanyang motor. Inakyat na niya. Nakaangat yung kanyang motor. Inakyat na sa lamesa. TV, nakalagay na sa lamesa. Oo. Naka-ready na yan sila para kung sakaling tumaas yung tubig baha ulit, ay madali nila may angat. Julius, no, yung motor niya na yan, matagal niya nang hindi nagagamit. Oo. At dito, Julius, sa Sitio Pulo, dito sa Barangay de la Paz, ay taon-taon nila itong nararanasan dito. Pagsapit ng buwan ng Hulyo hanggang susunod na taon ng Pebrero, ay ganito ang sitwasyon nila. Kaya sanay na daw sila sa ganitong klase ng pamumuhay meron dito sa may bahaging looban ng Barangay de la Paz dito sa Sitio Pulo. Oo, yun naman lungkot doon, no? Parang tinatanggap na nila na gano'n ang sitwasyon tuwing nagkakaroon ng rainy season. Pero kapag ganyan ba, Joan, tuwing uulan, hinahanda na talaga nila, inaakit na nila yung mga gamit nila sa mas mataas na lugar. Yes, Julius, no? Yung mga residente dito, pagka tumaas na yung tubig, pumupunta na sila sa mga evacuation center katulad ng mga paaralan. Doon muna nananalagi yung mga asawa nila, yung mga kabataan. At pangalawa, Julius, pag pumapasok naman sa trabaho at sa mga eskwelahan, ang mga residente rito at ang mga estudyante ay gamit ang bangka. Oo. Sa ngayon, Julius, humupa na yung tubig dito sa Sitio Pulo. Ito yung loobang bahagi ng Barangay de la Paz na laging malalim ang tubig baha dito tuwing may bagyo at panahon ng habagat. Kaya panawagan nila, Julius, ay sana magawan sana ng paraan para kahit papano naman ay maibsan ang pangamba na kanilang nararanasan sa ngayon. Yan muna ang latest dito, Julius. Yan muna ang latest dito, Julius, sa Barangay de la Paz, Sitio Pulo. Ito ang inyong Vigilante, Joan Alatiit, News 5. Maraming salamat, News 5 Vigilante, Joan Alatiit.
showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Nakatanggap ng birthday surprise si First Lady Liza Araneta Marcos mula kay Queen of All Media Chris Aquino at mga anak nito. Sa social media post mismo ng First Lady, may 4 siyang birthday cake na may dedication na Happy Birthday FLAM. Nakaakbay pa sa First Lady si Josh Aquino na naka-yellow kasama si Chris. Present din po ang isang anak na si Bimby. Sa caption ni First Lady Liza, thoughtful surprise raw ito. Turning 61 ang First Lady sa darating na August 21. Nangyari ang pa-surprise ng mga Aquino sa presidential residence sa Malacanang. And speaking of Chris, balik media na siya para sa Netflix Chief Head of Insight and Content Analysis, in short, Chika. Susunod, lasing umanong rider patay ng bumangga sa taxi at poste sa Cebu City. At malakas na hanging dulot ng bagyong Dolphin, nagpatumba ng truck sa China. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Limang minuto lang ang biniyahe ng isang taxi pero 2,000 piso agad ang siningil ng driver sa pasaherong dayuhan. Narito ang Frontline Report. 2,100 for an airport hotel, for airport taxi. 100. Yeah, bro. Y'all are scammers, bro. You guys scammer? Yeah, get me out the car, bro. Y'all scammers, bro. I'm not paying. 5 minuto lang daw ang biniyahe ng banyagang ito mula airport pa hotel. Pero sinisingil na siya ng 2,000 piso. Hindi naman siya nagpauto. Lalo't ang taxi driver, may isinakay pang iba sa passenger seat. Don't trust those airport scams. I did not pay them. I gave them 150 pesos and told them kick rocks. Ang video na yan, nagkarating na sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Agad inisyuhan ng show cause order ang operator ng taxi. Kasabay niyan, sinuspende rin ng 30 araw ang operasyon nito. Ipinasurrender na rin ang license plate ng taxi at hinikayat na isailalim ang driver sa drug test. Hinihinga naman ng paliwanag ang operator para sa gagawing hearing sa August 90. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Good news para sa mga kapatid nating motorista, may malaki-laking rollback po sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Matatapyasan ng 4 na piso at 70 sentimo ang kada litro ng gasolina. 4 na piso at 30 sentimo naman ang mababawas sa kada litro ng diesel. Habang magro-rollback din ng 4 na piso at 88 sentimo ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dahil sa inaasahang pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika kaugnay sa pagwawakas ng giyera sa Middle East. Susunod, premyadong aktres, papasok na bagong karakter sa kapatid serye na A Secret in Prague. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patuloy ang pananalasa ng bagyong Dolphin sa China. Sa pulsa video, nang mapatumba ng malakas na hangin ang isang truck
Sa Zhejiang Province, makikita ring humahampas pa ang mga pinto nito. Maging ang mga puno sa gilid ng kalsada nagsitumba na. Patuloy naman ang clearing operation at pag-rescue ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Natapos na sa round of 16 ang kampanya ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa National Bank Open. Tinalo siya ni Belinda Bencic ng Switzerland. Una pang nakaabante si Alex ng 4 games sa unang set pero nakatabla si Belinda at tuluyang naungusan ang Pinay. Na-sweep naman ni Belinda ay ikalawang set. Iniinda ni Alex ang ankle injury habang siya'y lumalaban. Magbabalik Amerika si Alex sa susunod niyang tournament na Cincinnati Open. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umapaw na ang Lamesa Dam at dahil dyan, inabisuhan ng lumikas sa mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, meron na bang lumilikas dyan? Kasalukuyang nasa gilid ako ng Tulyahan River dito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. At kahit nga lagpas spilling level na ang Lamesa Dam na konektado sa ilog na nasa aking likod, nanatili pa rin ang ilang residente sa kanilang mga bahay-bahay. Naganda na ang ilang pamilyang nakatira malapit sa Tulyahan River. Nasa spilling level na kasi ang Lamesa Dam matapos umabot sa 80.18 meters ang water level ito kaninang pasado alas 5 ng hapon. Ang umaapaw na tubig nito diretso sa ilog. Sa kabila ng pagbaha, mas gusto raw ng ilang residente na manatili sa kanilang bahay. Nahihirapan daw kasi sila sa pabalik-balik na evacuation center. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente. Sanay naman kami sa magnanakaw, ma'am. Ang bahay namin, ayan lang. Pag ano namin, ma'am, wala na yung gamit namin. Tiis kami, ma'am. Ay, wala mong gagawa, ma'am. Isa sa nakikitang dahilan kung bakit mabilis umakyat ang tubig sa kanilang mga tahanan ay dahil hindi pa raw tapos ang retaining wall sa lugar. Pero hindi pa raw ipanapaliwanag sa kanila kung bakit. Sa kabila niyan, hindi naman nagkulang ang mga barangay official na paalalahanan ang mga nakatira sa low-lying areas. Narito ang bahagi ng kanilang mga pahayag. Nagbibigay ng abiso sa mga residente na malapit sa Tulyahan River na hanggat maaari bago tumaas po ang ilog o ang tubig, kailangan nilang mag-evacuate na. Huwag na po na nilang antay na abutan sila ng mataas sa tubig. Inabot din hanggang bewang ang mga bus sa mga mababang lugar sa Quezon City. Partikular na mga mananinirahan malapit sa creek, kaya mailang nag-evacuate na. Hindi rin naiwasan ng ilang residente na sisihin ng mga palpak o manong flood control projects. Samantala, natapos ng storm water detention basins at ang paglalagay ng flap gates sa mga outfall o labas ng tubig sa mga flood-prone areas ng lungsod. Kabilang dyan ang detention basin sa covered courts ng Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora, habang ang mga detention basin sa ilan ng Giaranete Avenue ay patuloy pang ginagawa. Sa pamamagitan niyan, makakatulong ito upang mabawasan ang pagbabaha sa lugar. Julius, kahit nga umapaw na, o hindi pa umapaw, kahit nga yung spilling level ng Lamesa Dam na konektado sa ilog na ito, pinili nga ng ilang residente na manatili sa kanilang mga tahanan. Kanina nga, actually, bago tayo tumayo dito, mayroong nagvi-video okay dito at mayroong mga nakatambay na kabataan. Sa ngayon, Julius, bumubuhos na naman ang ulan, malakas siya ngayon. Kanina, tumigil to, bahagya tong tumigil, at kaya naging kampante rin yung ilang mga residente. Kanina, pumunta rin tayo sa Barangay Hall at
at nakausap natin yung executive officer ng barangay na nangangasiwa doon sa evacuation center. Nabanggit niya sa atin na simula Biyernes pa nanatili yung ilang bakwit doon, pero itong hapon lang din umuwi na sila sa kanilang tahanan. As of 7 p.m., wala pa tayo nababalitaan na bumalik sa evacuation center. At ngayon, itong likod ko, ito yung Tulyahan River, no? Kanina mga hapon, actually 3 p.m., no? Nakita natin na hindi naman ganyan kataas yung level ng tubig. So, umangat siya ng siguro mga ilang dipa lang din. Pero yung mga residente dito ay parang sanay na dahil alam nila kung kailan sila lilikas. Julius? Alexis, linawin ko lang, no? So, hindi pa umaapaw yung tubig. Nasa spilling level, parang almost, no, na umapaw. Tama ba? Julius, yung La Mesa Dam, lumagpas na sa spilling level, nasa 80.18 na siya as of 5 p.m. So, ang spilling level talaga nito ay 80.15. Ang hindi pa umaapaw ngayon, ang ilog na nasa likod ko, kung saan maapektuhan sigurado ang mga residenteng nasa paligid dito. Kahapon nga, Julius, kwento rin ng ilang residente dito na umapaw to hanggang dun sa paanan ng kanilang mga kabahayan. Kaya medyo maganda daw yung level ng tubig dito dahil hindi pa nga umaapaw dito kahit dito sa semento na merong hindi pa nagagawang retaining wall. Julius? Yeah, maraming salamat sa paglilinaw, Mobile Journal, Alexis Ebue. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, lumipad sa Roma ang mga bida ng seryeng A Secret in Prague. Kasama riyan ang bagong cast na sina Dylan Minor at Lorna Tolentino. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Roaming around sa Rome ang cast ng seryeng A Secret in Prague. Binahagi ng producer na si Ranbel Rufino sa Instagram ang kanyang selfie sa Italy kasama ang one and only na si Mikoy Di Pinagpala aka Enrique Hill. Sa isa namang groupie, present si Agent Alex played by Kim Domingo. Pero teka, spotted din sa photo ang heartthrob na si Dylan Minor. Kamakailan lang, inanunsyo ni Dylan ang kanyang papel sa serye bilang si Ramboy. Ramboy sa Rome? Pero wait, meron pa. Nasa Roma rin ang nag-iisang si Lorna dahil back in the game ang premyadong aktres matapos ang kanyang training bilang Philippine Navy Reservist. Grabe, LT! As in Lorna Tolentino, makiki-action din kaya siya sa A Secret in Prague? Abangan yan sa Todo Max Primetime 5, 9:30 p.m. dito lang sa TV5. Nagpabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil kahit na medyo humupa na, tuloy-tuloy pa rin daw ang mga pag-ulan dulot ng habagat. The entire week, lalo na sa Luzon and western sections ng Visayas. So mag-ingat po tayo. Yan, buhay muna ang dapat isipin. Abangan niyo ulit kami bukas dito Pero, sa TV5 dahil may paparating dito. May paparating na surprise. Birthday to you! Noong weekend kasi, nag-22 na si Jervy. 23. 23. Wow. Thank you po. Happy birthday! Iyon! Happy birthday, Germs! Mga kapatid, thank you, News 5. I love you all. Ayan, abangan na talaga tayo bukas. Dito sa TV5, sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.